Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination, and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people. August 21, 1983, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa Manila International Airport. Isang katawan ang bumagsak sa semento at sa loob lamang ng ilang segundo, nagsimula ang isang chain reaction na hahantong pala sa isa sa pinakamakapangyarihang people's uprising sa kasaysayan ng mundo. Ang taong bumagsak ay walang iba kundi si Benigno Aquino Jr. na mas kilala sa pangalang Ninoy Aquino. Ang kanyang pagkamatay ay naging mitya ng galit, pagdadalamhati at pagkakaisa ng milyon-milyong Pilipino. Mahigit 2 milyong tao ang dumalo sa kanyang libing, isa sa pinakamalaking funeral procession sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang dating takot na bumabalot sa ilalim ng batas militar ay unti-unting napalitan ng tapang. Sa loob ng 3 taon matapos ang kanyang pagpaslang, lumakas ang panawagan para sa pagbabago. Dumating ang snap elections noong 1986 at nang pumutok ang krisis sa militar at politika, nagsimulang magtipon ang mga tao sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue. Doon isinilang ang tinatawag nating People Power Revolution. Sa EDSA, hindi baril ang sandatan ng mga tao, kundi rosaryo, panalangin at pagkakaisa. At sa loob lang ng 4 na araw, bumagsak ang rehimen ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. I told them to wait because There are massing civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. the order is to disperse We the cannot withdraw all crowd the time, Mr. President. We without must. shooting them. No, hold on. At ang biyuda ni Ninoy na si Corazon Aquino ang naging simbolo ng bagong demokrasya. Kaya para sa marami, ang tanong ay hindi na lamang kung sino ang pumatay kay Ninoy. Ang mas malalim na tanong ay kung hindi ba siya pinaslang noong 1983, magkakaroon kaya tayo ng EDSA Revolution noong 1986? Ang isang putok sa paliparan ay naging simula ng people power, ang isang bangkay sa tarmac noong airport ang naging binhi ng revolusyon. Pero bago naging simbolo si Ninoy ng demokrasya, sino ba talaga siya? Ano ang kanyang ginawa para sa Pilipinas at bakit siya naging banta sa isang makapangyarihang administrasyon? Sa videong ito, bubuksan natin ang mga dokumento, ang mga testigo, ang mga opisyal na ulat, at ang mga teoryang hanggang ngayon ay bumabalot sa isa sa pinakamahiwagang pagpaslang sa kasaysayan ng bansa. Si Benigno Ninoy Aquino Jr. ay ipinanganak noong November 27, 1932 sa Concepcion, Tarlac. Siya ay anak ng isang kilalang politiko at abogado at lumaki sa isang pamilya na may matibay na paninindigan sa pampulitikang buhay ng bansa. Mula sa murang edad nakitaan na siya ng katalinuhan at likas na liderato. Sa edad na 14 years old, naging aktibo siya sa mga organisasyon sa paaralan at nakilala sa kanyang talino at talas ng isip. Pumasok siya sa Universidad ng Pilipinas at sa edad na 22, nagtapos siya ng political science na may mataas na karangalan. Sa kanyang kabataan, ramdam na ramdam ang kanyang malasakit sa bayan at ang pagnanais na makagawa ng pagbabago. Pumasok siya sa politika sa murang edad kung saan noong siya ay 25 anyos, siya ay nahalal bilang gobernador ng Tarlac. Ang kanyang murang edad ay hindi naging hadlang sa kanyang determinasyon at tapang. Sa paglipas ng panahon, naging senador siya sa edad na 34 years old at dito nagsimulang lumitaw ang kanyang tinig bilang pangunahing kritiko ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngunit ang kanyang katapatan ay may kaakibat na panganib. Noong September 21, 1972, idineklara ng dating Pangulo ang martial law sa Pilipinas. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities. At si Ninoy ay isa sa naging target ng rehimeng Marcos. Siya ay ikinulong, pinatahimik, at di kalaunan pinilit na lumayo sa bansa para sa kanyang sariling kaligtasan. Sa kanyang exile sa Estados Unidos, nagpatuloy siya sa kanyang laban sa pamamagitan ng pamamahayag, pakikipag-usap sa mga lider ng mundo, at pag-oorganisa ng mga kilusan upang ilantad ang katiwalian ng pamahalaan sa Pilipinas. Prior to 72, there was some chaos in the Philippines, wasn't there? Or is that a Yes, story? there was a chaos in my country in 72, and the students were demonstrating.
There were too many guns in the street, and Mr. Marcos used this as an excuse to declare martial law to restore peace and order. Well, now you ran as the candidacy for the presidency. No, the presidential election was coming in 73. 73, Yes. okay. You see, Mr. Marcos was elected in 65, and under the Philippine Constitution, our president cannot go beyond 8 years, and therefore he had to step out in 1973. Unfortunately, he declared martial law and the Constitution was suspended, and he's been in power since then. Maraming Pilipino ang naniniwala na kung wala si Ninoy Aquino, maaaring naiiba ngayon ang takbo ng kasaysayan ng bansa. Siya ang nagbigay inspirasyon sa pag-usbong ng kilusang mamamayan na sa huli ay nagbunsod sa EDSA People Power Revolution. Sa kanyang buhay, makikita natin ang tapang, prinsipyo at malasakit na naging tatak niya sa puso ng mga Pilipino. Ngunit gaya ng bawat bayani, ang kanyang buhay ay mayroong anino. At sa aninong yon nagtatago ang isa sa pinakamalalim na hiwaga sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga dahilan at puwersang nasa likod ng kanyang kamatayan. Ang pagpatay kay Ninoy noong August 21, 1983 ay hindi lamang isang trahedya ng isang individual. Ito rin ay naging mitya ng pagbabago sa buong bansa. Upang maunawaan ang kahalagahan ng kanyang buhay at kamatayan, kailangan nating bumalik sa nakaraan, ang Pilipinas sa ilalim ng diktadorya ni Ferdinand Marcos Sr. September 21, 1972, idiniklara ng dating Pangulong Marcos ang martial law. Sa panahong yun, halos lahat ay kontrolado ng pamahalaan. Ang mga kritiko ay kinukulong, ang mga pamamahayag ay nililimitahan, at ang karapatang pantao ay sistematikong nilalabag. Sa kabila ng banta sa kanyang buhay, si Ninoy ay nanatiling matapang na tumindig laban sa administrasyon. Ang kanyang talumpati, artikulo at pakikipag-usap sa ibang bansa ay nagpatunay na siya ay hindi basta natatakot. Matapos ang maraming taon sa bilangguan at matinding panggigipit, pinilit siyang lumayo sa Pilipinas. Gaya nga ng sabi ko kanina, dinala siya sa Estados Unidos at dito ipinagpatuloy niya ang kanyang laban sa pamahalaan ni Marcos. Nakipagpulong siya sa mga opisyal ng gobyerno at kilusang oposisyon sa internasyonal na antas upang ilantad ang katiwalian at pang-aabuso ng diktadorya. Ngunit sa kabila ng kanyang exile, palaging nakatuon ang kanyang puso sa Pilipinas at sa mga taong inaapi at pinatatahimik ng administrasyon. Ang kanyang pagbabalik sa bansa noong August 21, 1983 ay simbolo ng tapang at determinasyon. Alam ng marami na siya ay nagbabalik sa panganib, ngunit naniniwala siya na ang kanyang boses at presensya ay makapagbubukas ng daan para sa pagbabago. Sa tarmac ng Manila International Airport, isang trahedya ang naganap. Ngunit ang kanyang kamatayan ay hindi nakapagpatigil sa kilusan. Bagkus, ito ang nagbigay daan sa pinakamalaking revolusyon sa kasaysayan ng bansa, ang EDSA People Power Revolution. Nangyari ito noong February 22 hanggang February 25 ng 1986, kung saan milyong-milyong Pilipino ang nagtipon sa EDSA upang ipakita ang kapangyarihan ng sama-samang boses. Ayon sa mga historian, ang revolusyong ito ay hindi aksidente. Ang pagkamatay ni Ninoy ay nagdulot ng malawakang galit at sama-samang damdamin ng kawalang katarungan. Ang kanyang simbolismo ay nagbigay lakas sa ordinaryong mamamayan. Isipin nyo kung si Ninoy na may karanasan at koneksyon ay maaaring maging biktima ng katiwalian, paano pa kaya ang mga ordinaryong tao? Ang galit at pag-asa ng masa ay nagtipon sa isang hindi mapigilang puwersa. Isang puwersa na siyang nagpatalsik sa dating administrasyon. Ngunit may hiwaga rin sa likod ng tagumpay na to. Maraming eksperto at mamamahayag ang nagtatanong, nagkaroon ba ng impluwensya ang ibang bansa sa kaganapang ito? May mga teorya na nagsasabing ang pagbagsak ni Marcos ay hindi lamang bunga ng galit ng masa. Ito ay resulta rin ng pinansyal at diplomatiko na presyon mula sa ibang bansa. Isa pang mahalagang aspeto ay ang papel ng pamilya Aquino. Si Corazon Cory Aquino, ang biyuda ni Ninoy, ay naging simbolo rin ng bagong Pilipinas na naghangad ng hustisya at demokrasya. Sa kabila ng takot at panganib, siya ay tumayo at pinangunahan ang kampanya na nagdala sa kanya sa Malacanang noong 1986 snap election. I, Corazon Cojuangco Aquino, Corazon Cojuangco Aquino, do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully that I will faithfully and conscientiously and conscientiously fulfill my duties
fulfill my duties as President of the Philippines. as President of the Philippines. Ang kanyang tagumpay ay itinuturing ng marami bilang katuparan ng pangarap ni Ninoy, isang pangarap para sa malayang Pilipinas. Mula sa eksaktong mga datos hanggang sa damdaming bumabalot sa mga tao, malinaw na ang kamatayan ni Ninoy Aquino ay hindi lamang isang personal na trahedya. Ito rin ay isang turning point sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang lalaki na kalaunan ay inakusahan bilang gunman ay napatay din mismo dun sa eksena. Ang mga ulat ay naglalarawan ng kaguluhan, putok ng baril, sumiklab na takot, at mga saksi na nagulat sa pangyayari. Ngunit marami ang nagtatanong, sino ba talaga ang nagpasimuno ng pagpatay? Ang opisyal na bersyon ay nagsasabing si Galman ang gumawa nito at siya ay pinatay din sa gulo. Ngunit ang mga inconsistencies sa testimonya, ang biglaang pagkamatay ni Galman bago pa man makapagbigay ng malinaw na paliwanag, ang siyang nagbigay daan sa mga conspiracy theories na bumabalot sa buong insidente. Maraming mamamahayag at eksperto ang nagturo ng mga kahina-hinalang senyales sa seguridad at sa mga taong naroroon. Bakit walang sapat na proteksyon sa ilang kilalang target na kritiko ng diktadura? Bakit tila may kaguluhan sa koordinasyon ng mga pulis at militar? Ang mga tanong na to ay patuloy na bumabalot sa hiwaga ng araw na yun at nagbigay ng basehan para sa mga teoryang nagsasabing may mas malalim na plano sa likod ng pagpatay. Ang pagkamatay ni Ninoy ay nagdulot ng napakalaking epekto sa publiko. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang balita sa telebisyon, radyo, pati na sa mga pahayagan. Sa sumunod na mga araw, maraming ulat ang lumabas. Ang papel ng militar, kapulisan at ilang kilalang opisyal ng rehimeng Marcos ay agad-agad inimbestigahan. Maraming inconsistency sa testimonya at ang biglaang pagpatay kay Rolando Galman gaya nga ng sabi ko kanina ang siyang nagdulot ng suspetsa ng publiko. Ang ilan ay naniniwalang si Galman ay ginamit lamang bilang scapegoat upang iligaw ang opinyon ng publiko at takpan ang tunay na mastermind. At habang ang opisyal na bersyon ay pinapalabas sa media, maraming mamamahayag, historiador at eksperto ang nagsimulang magtanong. Ang ilan ay nagturo ng posibleng papel ng CIA o Central Intelligence Agency dahil sa mga interes ng Amerika sa Marcos administration, lalo na sa panahon ng Cold War. Ang mismong eksena dun sa airport ay patuloy na sinusuri hanggang ngayon. Mga larawan, video at testimonya mula sa media noon ay patunay sa kaguluhan at kawalang kaayusan. Ngunit sa kabila ng maraming ebidensya, ang tunay na mastermind sa likod ng pagpatay ay nananatiling lihim, isang lihim na bumabalot sa kasaysayan ng Pilipinas. Pagkatapos ng malagim na pangyayari, agad na isinagawa ng pamahalaan ang isang investigasyon sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ang unang hakbang ay ang pagbuo ng isang Presidential Fact-Finding Commission na layuning tukuyin ang mga responsable sa pagpatay. Subalit mula sa simula, maraming kontrobersya ang lumitaw sa kanilang mga findings. Ayon sa opisyal na ulat, si Rolando Galman ang pangunahing gunman. Ngunit maraming testigo ang nagsasabing tila may pagkakaiba sa mga salaysay, kagaya na lamang ng posisyon ng mga gwardya at opisyal sa tarmac nung pinutok ang baril. Pangalawa, may mga ulat na may ilang opisyal raw ang lumapit sa kotse ni Ninoy bago pumutok ang baril. At pangatlo, ang pagkamatay ni Galman ay napakabilis bago pa man siya makapagbigay ng malinaw na paliwanag. Ito ay nagdulot ng pagdududa kung siya nga lang ba talaga ang nag-iisang gumawa nung krimen. Bukod dito, ang mga dokumento at testimonya mula sa komisyon ay nagpapakita ng mabagal at kulang na pagkilos sa pangangalap ng ebidensya sa pangyayari. Dahil dito, marami ang naniniwala na mayroong sinasadyang i-cover up upang protektahan ang tunay na mastermind sa likod ng trahedya. Isa ring kontrobersyal na bahagi ay ang mga kasangkot sa military. Maraming teorya ang nagsasabing may ilang general at opisyal na sangkot sa pagpaplano ng assassination. Ang ilan ay nagturo sa mga kilalang pangalan na malapit kay Marcos. Ayon sa kanila, ang mga turaw ay may motibo upang pahinain o alisin ang oposisyon. Habang ang mga ebidensya ay mahirap patunayan, ang pattern sa mga pangyayari ang siyang nagbigay ng haka-haka sa publiko. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang mga ulat sa media na nagpapakita ng kakulangan sa transparency. Ang Philippine Daily Inquirer, ABS-CBN at iba pang pahayagan ay nagulat rin ng mga inconsistencies at hindi malinaw na testimonya. Maraming mamamahayag ang nagturo ng kakulangan ng independent oversight sa commission,
At ang mga resulta ay tila pinoprotektahan ang dating administrasyon ni Pangulong Marcos Sr. Dahil dito ang publiko ay lalong nagduda at ang tanong ay nanatili. Sino ba talaga ang nasa likod ng pagpatay kay Ninoy Aquino? Isa sa pinakaprominenteng teorya ay ang direktang impluensya ni Ferdinand Marcos Sr. at ng kanyang administrasyon. Maraming historians ang naniniwala na ang pagpatay ay hindi aksidente o simpleng krimen. Ito raw ay planadong hakbang upang patayin ang pinakamatinding kritiko ng pamahalaan. Isang mahalagang dokumento ang ulat ng Agrava Commission, isang independent commission na itinatag ni Marcos pagkatapos ng malawakang pressure mula sa publiko at media. Ang Agrava Commission ay nagbigay diin sa kakulangan ng koordinasyon sa seguridad, kawalan ng transparency at ilang kakulangan sa hustisya sa pagkamatay ni Galman. Ang kanilang findings ay nagpatibay sa hinala na maaaring ginamit si Galman bilang pambayad sala upang mapagtakpan ang totoong mastermind. Bukod dito, maraming aklat at dokumentaryo ang nagsusuri sa pagkamatay ni Ninoy at naglalantad ng masalimuot na network ng impluensya. Halimbawa, sa aklat na The Conjugal Dictatorship ni Primitivo Mijares, binanggit ang koneksyon ng ilang opisyal ni Marcos sa pagpatay. Ang dokumentaryo naman ng GMA News at ABS-CBN ay nagpakita ng testimonya ng mga military insider na nagturo ng mga anomalya sa investigasyon. I have to suffer with my people. I have to lead them because of their... At panghuli ang mga pananaliksik ni Jose T. Almonte at iba pang eksperto sa politika na nagsuri sa posibleng impluensya ng militar at banyagang ahensya sa pagpatay. May mga interviews din kay Cory Aquino na nanatiling tahimik sa publiko bago ang EDSA Revolution. Ang mga balitang to ay nagdulot ng galit at kawalang katiyakan sa publiko, mga ordinaryong mamamayan, mga estudyante, mga manggagawa, lahat sila ay nagtanong kung sino nga ba talaga ang nasa likod ng krimen. Bukod sa politika, ang legasiya ni Ninoy ay nakikita rin sa kultura at edukasyon. Maraming paaralan, monumento at institusyon ang ipinangalan sa kanya bilang simbolo ng tapang, malasakit sa bayan at syempre prinsipyo. Ang kanyang buhay at kamatayan ang naging bahagi ng kurikulum sa kasaysayan ng Pilipinas at patuloy na pinag-aaralan ng mga estudyante hanggang ngayon. Ang kanyang buhay at pagkamatay ay nananatiling isa sa pinakamahalagang kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, para sa ating konklusyon, malinaw na ang trahedya ni Ninoy ay higit pa sa isang personal na pagkawala. Ito ay nagturo sa bansa tungkol sa kahalagahan ng prinsipyo, ang kapangyarihan ng sama-samang boses ng mamamayan at ang epekto ng pamumuno sa kasaysayan. Ang kanyang buhay at kamatayan ay patuloy nagbibigay aral sa mga susunod na henerasyon na kahit sa harap ng panganib at pang-aapi, ang tapang at prinsipyo ay maaaring magdulot ng tunay na pagbabago sa lipunan. Kung meron pa kayong mga topic na gusto niyo pang pag-usapan natin sa susunod, huwag kalimutang i-like ang video na to at i-comment sa baba ang inyong mga suggestions para maisama natin sa listahan.